Maganda lang siya, pero wala siyang silbi. Anak, kailangang mapunta kay Clara ang yaman ng mga Montenegro, hindi sa babaeng yan na palamunin lang sa bahay natin. Tinig ni Doña Remedios iyon. Madiin, malamig, at puno ng paghama. Sa loob ng kusina, nakatayo si Maya. Hawak niya ang isang tray na may lamang mainit na tsaang chamomile para sa kanyang biyenan. Ang bawat daliri niya ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa bigat ng tray, kundi dahil sa bawat salitang tumatago sa dingding, diretso sa kanyang puso. Katabi ni Doña Remedios ang kanyang asawang si Paolo. Maya-maya pa, narinig ni Maya ang boses ni Paolo. Ang boses na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng seguridad. Ngunit ngayon ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa kanyang dibdib. Don't worry, Ma. I'm already fixing the divorce papers. Aalisin ko na siya sa buhay ko at sa pamamahay na ito. She's just a mistake I need to correct. Bumagsak ang tray sa sahig. Ang tunog ng nababasag na porselana ay tila naging hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Ang tsaang inihanda niya nang may pagmamahal ay kumalat sa tiles. Parang dugo na dumadaloy sa malamig na sahig. Dali-daling pumasok sina Paolo at Doña Remedios sa kusina. Pagkakita kay Maya, hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Paolo. Wala ang pag-aalala, wala ang pagsisisi. Tumingin lang ito sa kanya ng may halong inis, parang nakakita ng isang basahan na nakaharang sa daan. Maya, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Paolo, ang tono ay walang bahid ng pagmamahal. Tumingin si Maya sa kanyang asawa. Tinitigan niya ang mga mata nito. Ang mga matang dati ay nagsasabing siya ang mundo nito. Ngayon, ang nakikita niya ay isang estrangero. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang mamahaling pitaka sa bulsa ni Paolo. Ang pitakang regalo niya noong nakaraang buwan mula sa pinag-ipunan niyang pera sa pagtatrabaho ng palihim. Paolo, 3 taon, pabulong na simula ni Maya. Ang boses niya ay basag, puno ng matagal na inipong pasakit. 3 taon akong nagtiis sa lahat ng panunumbat ng ina mo. 3 taon kong pinili na maging bulag sa lahat ng pagtataksil mo. Dahil akala ko, sapat na ang pagmamahal ko para mabuo ang pamilyang ito. Pagmamahal? That's not love, Maya. That's dependence. Singit ni Doña Remedios, sabay lapit at turo sa dibdib ni Maya. At ngayon, tapos na ang pagpapanggap mo. Get out. Ngayon din. Nanatiling nakatayo si Maya. Hindi siya umiiyak. Ang luha ay parang natuyo na sa sobrang sakit. Pakiramdam niya, ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay unti-unting hinihiwa ng mga salita nila. Ang bahay na ito, na tinuring niyang tahanan, ay naging isang kulungan na ngayon ay nagpapalayas na sa kanya. Kung ang lahat ng aking pagpapakumbaba ay tinuturing nilang kahinaan, at ang aking pag-ibig ay tinuturing nilang isang pagkakamali, ano pa ba ang natitira sa akin na dapat kong panghawakan? Tumingin si Maya sa labas ng bintana. Malakas ang ulan, tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Tinalikuran niya ang mag-ina nang walang pasabi. Hindi siya lumaban, hindi siya nagmakaawa. Sa bawat hakbang niya, paakyat ng hagdan, ramdam niya ang bigat ng bawat alaala. Pero sa bawat hakbang din, may isang apoy na nagsisimulang magliyab sa kanyang kalooban. Isang apoy na hindi na kayang patayin ng kahit anong ulan. Pagdating niya sa harap ng aparador, kinuha niya ang isang lumang maleta. Hindi niya inilabas ang mga mamahaling damit na binili ni Paolo. Ang kinuha lang niya ay ang mga gamit na dala niya noong unang araw na pumasok siya sa bahay na ito bilang asawa. Nang marating niya ang pinto ng mansyon, huminto siya. Lumingon siya ng saglit sa living room kung saan naroon pa rin ang mag-ina, nagtatawanan na sa harap ng wine cabinet, tila walang nangyari. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Akala niyo ba ay wala na akong babalikan? Paglabas ni Maya sa gate, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang lamig ng hangin ay dumadaloy sa kanyang balat. Ngunit ang puso niya ay nananatiling matigas, malamig
at handa ng gumanti. Sa ilalim ng payong na hawak niya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong wala sa kanyang contact list. Handa na ang lahat, Miss Maya. Kailan po natin sisimulan ang pagbagsak ng Montenegro? Ang ulan ay patuloy na humahampas sa bintana ng taxi. Lumilika ng malabong imahe ng syudad na tila sumasalamin sa kanyang nakaraan. Pinagmamasdan ni Maya ang mga ilaw ng gusali na dumadaan sa kanyang paningin. Bawat isa ay tila saksi sa kanyang pagkapahiya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng luluha sa gilid ng kalsada. Pagbaba niya sa harap ng isang gusaling, yari sa salamin at bakal, ang punong himpilan ng kumpanyang dati niyang pinamunuan, bago siya nagpakilala bilang asawa ni Paolo. Ang mga security guard ay halos hindi makapaniwala. Ang babaeng dati nilang nakikitang nakasinelas at simpleng duster, na yon ay nakatayo sa harap nila nang may tindig ng isang taong nagmamay-ari ng mundo. Habang naglalakad siya sa loob ng lobby, ang tunog ng kanyang mga tahong sa sahig na marmol ay parang martilyong tumutunog sa bawat sulok ng gusali. Bawat empleyado na makasalubong niya ay napatigil sa pagtatrabaho. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimula na, ngunit hindi yon alintana ni Maya. Dire-diretso siya sa elevator. Pinindot ang button para sa penthouse floor. Pagbukas ng pinto ng kanyang opisina, bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa kanyang upuan. Si Mang Tino, ang pinagkakatiwalaang abogado at kanang kamay ng kanyang yumaong ama. Agad itong tumayo at yumukod ng malalim. Maya, ikinagagalak kong makita ka ulit sa kinaroroonan mo. Wika ni Mang Tino. Tumungo si Maya sa hapag. Kinuha ang folder na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa kumpanya ng mga Montenegro. Ang kumpanyang dati ay pinoprotektahan niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng puhunan ng lihim. Ngayon, ang lahat ng utang na yon ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Mang Tino, sapat na ang 3 taong pagpapanggap. Ngayon, oras na para singilin sila sa lahat ng kanilang utang. Hindi lang sa pera, kundi sa bawat patak ng luha na inaksaya ko sa kanila. Matigas na wika ni Maya. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bag, ang annulment papers na pinirmahan ni Paolo. Tinitigan niya ito ng matagal. Sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ito sa gitna. Ang pira-pirasong papel ay dahan-dahang nahulog sa sahig, parang mga dahon sa taglagas. Hindi ito matatapos sa paghihiwalay, Mang Tino. Sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang bigat ng bawat pagkakamali nila. Ihanda ang lahat ng legal documents. Bukas na bukas din, sisimulan natin ang pag-freeze sa lahat ng assets ng Montenegro Corporation. Naglakad siya patungo sa bintana at tumingin sa malawak na syudad. Alam niyang sa bawat paglipas ng oras, ang pamilya Montenegro ay unti-unting nalulunod sa sarili nilang kasakiman. Ang kanilang pagtitiwala sa kanilang kapangyarihan ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Paolo, Doña Remedios, akala niyo ba ay wala na akong babalikan? Ang mundong ito na tinatapak-tapakan niyo, ako ang may hawak ng bawat sinulid na nagpapatakbo rito. Sa kanyang isipan, naalala niya ang kanyang ama bago ito pumanaw. Ang mga salitang, maging matapang ka anak, dahil ang kapangyarihan ay hindi sa yaman, kundi sa pagkilala kung sino ang tunay na kaibigan at kaaway, ay muling bumalik sa kanyang gunita. Ito ang lakas na magtutulak sa kanya upang harapin ang lahat. Bago siya tuluyang umalis sa opisina, kinuha niya ang kanyang telpono. Isang mensahe ang kanyang ipinadala sa isang taong matagal na niyang hindi nakakausap. Isang tao na may alam tungkol sa aksidenteng nagbabago sa kanyang buhay. Oras na para lumabas ang katotohanan. Pabulong niyang sabi sa sarili. Sa labas ng kanyang opisina, ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Hindi na siya ang Maya na nagluluto sa kusina. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa. Siya na ang bagong mukha ng katarungan. Samantala, sa loob ng bahay ng mga Montenegro, walang kaalam-alam si Paolo at ang kanyang ina
na sa bawat baso ng alak na kanilang iniinom, may isang anino na handa ng bumura sa kanilang kinabukasan. Sa mansyon ng mga Montenegro, ang hapagkainan ay puno ng masasarap na putahe. Ang amoy ng nilutong steak at mamahaling alak ay humahalimuyak sa buong silid. Si Paolo ay abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata habang kausap si Clara, ang anak ng isang mayamang negosyante na inilalapit sa kanya ni Doña Remedios. Don't worry, Clara. Sa susunod na buwan, maibibigay na namin ang deal na kailangan nyo. My mother and I have everything under control, wika ni Paolo. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan, ang boses ng isang taong hindi alam na ang pundasyon ng kanyang kinatatayuan ay unti-unti nang nilalamon ng anay. Tumawa si Doña Remedios habang hinihiwa ang steak. Of course, wala na ang babaeng yun na naging pabigat sa atin. Sa wakas, ang pamilyang Montenegro ay muling magiging sentro ng alta sosyedad. Walang bahid ng konsensya sa kanilang mga mukha. Ang alaala ni Maya ay tila isang alikabok na madali nilang ipinagpag mula sa kanilang mga balikat. Hindi nila alam na sa bawat subo nila ng pagkain, ang kanilang mga bank account ay unti-unting nililimitahan ng isang invisible na kamay. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Maya sa isang minimalistang opisina. Sa harap niya ay isang monitor na nagpapakita ng real-time data ng mga transaction ng Montenegro Corporation. Ang bawat galaw ni Paolo, bawat perang inilalabas nito para sa mga luho, ay nakatala sa kanyang screen. Mang Tino, tawag ni Maya sa kanyang abogado na nasa kabilang linya. Simulan na ang pag-freeze sa kanilang joint account at siguraduhin ang supplier ng kanilang raw materials ay tumigil na sa pag-deliver. Gusto kong maramdaman nila ang tensyon bago pa man sila mapuno ng takot. Masusunod, Maya. Ngunit mag-ingat ka. Kilala natin ang mga Montenegro. Hindi sila susuko ng basta-basta. Babala ni Mang Tino. Hindi sila susuko dahil hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila, sagot ni Maya. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Montenegro ay nabasag ng isang sigaw ni Paolo. Hawak niya ang kanyang telepono, ang kanyang muka ay namumutla habang tinitingnan ang balita sa kanyang screen. Ma, paanong nangyari ito? Ang kumpanya! Bakit hindi raw makaprocess ng payment? At ang ating mga account, lahat ay restricted. Dali-daling lumapit si Doña Remedios. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Anong sinasabi mo? Imposible yan. Tawagan mo ang bangko na yun din. Ngunit kahit ilang beses nilang subukan, ang tanging sagot na natatanggap nila ay ang malamig na boses ng operator. Ang kanilang mundo, na itinayo sa panloloko at pagyurak sa iba, ay nagsisimula ng gumuho. Sa kabilang dako, isang sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa tapat ng kanilang gate. Mula sa loob, pinagmamasdan ni Maya ang kaguluhan sa loob ng mansyon. Hindi siya nagagalak. Wala siyang nararamdaman kundi ang mapait na katotohanan na ang karma ay isang mabagal ngunit tiyak na proseso. Ito pa lang ang simula, Paolo. Ang bawat luha ko noon, babayaran nyo ng bawat piraso ng dangal na natitira sa inyo. Bago umandar ang sasakyan, nakita ni Paolo ang anino ng isang kotse sa labas. Tumakbo siya patungo sa gate, ngunit ang sasakyan ay mabilis na nakalayo. Sa sahig ng kanilang driveway, may isang piraso ng papel na naiwan. Pinulot ito ni Paolo. Ito ay isang resibo ng perang ipinadala ni Maya sa loob ng 3 taon bilang lihim na puhunan ng kumpanya. Ang perang naging dahilan kung bakit sila yumaman. Doon lang nagsimulang pumasok sa isip ni Paolo ang isang nakakatakot na posibilidad. Ang palamunin na kanyang itinaboy ay ang mismong taong napapakain sa kanila sa loob ng 3 mahabang taon. Sa loob ng opisina ni Paolo, ang hangin ay tila nagiging masikip. Ang mga dokumentong nakakalat sa ibabaw ng mesa ay hindi na lamang mga papel. Ang mga ito ay mga katibayan ng kanyang kapabayaan. Sa loob ng 3 taon, umasa siya sa perang ipinapadala ng isang anonymous investor na inakala niyang isang suwerte
o baka naman biyaya mula sa mga nakaraang koneksyon ng kanyang ama. Ngunit ang resibong napulot niya sa driveway ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang pangalang nakasulat sa bawat transaksyon ay hindi ibang tao. Ito ay si Maya. Hindi maari. Pabulong na wika ni Paolo. Ang kanyang kamay na humahawak sa papel ay hindi mapigilang manginig. Si Maya, ang babaeng yon, na inakala kong walang alam kundi magluto at maglinis. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Remedios nang walang katok. Ang muka ay bakas, ang matinding galit at pagkalito. Paolo, anong mangyayari? Pinipigilan ng Board of Directors ang paglabas ng pondo. Sinasabi nilang may isang major shareholder na biglang nag-invoke ng buyout clause sa lahat ng stocks natin. Tiningnan ni Paolo ang kanyang ina. Ang donya na dati ay laging mapagmataas at nakataas ang noo. Ngayon ay tila isang matandang babaeng natatakot mawala ang kanyang kinang. Mukhang nagkamali tayo. Ang pondo na ginamit natin sa mga nakaraang taon, hindi galing sa mga koneksyon natin. Galing yun kay Maya. Natigilan si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas. Ano? Hindi. Imposible. Siya ay isang hamak na ampon lang na pinulot natin sa kalsada. Iyon ang akala natin, Ma, sagot ni Paolo, sabay bato ng resibo sa mesa. Pero sa tingin ko, matagal na tayong nilalaro ni Maya. At ngayon, wala na tayong hawak na alas. Sa kabilang banda ng lungsod, nakaupo si Maya sa isang coffee shop. Hindi siya nagtatago. Sa katunayan, pinili niya ang lugar na madalas puntahan ng mga kaibigan ni Paolo. Suot ang isang mamahaling sunglasses at isang simpleng puting dress, mukha siyang isang babaeng walang iniintinding problema. Pero sa likod ng kanyang kalmado na anyo, ang bawat kumpas ng kanyang mga daliri sa kanyang laptop ay isang utos ng pagbagsak para sa pamilya Montenegro. Lumapit ang isang babaeng nakauniporme, si Aling Rosa, ang dating kasambahay na tapat sa pamilya ni Maya. Ma'am Maya, may balita po ako. Balisa na ang mag-ina. Nag-aaway na sila sa loob ng mansyon. Numiti ng bahagya si Maya, isang ngiti na walang halong saya kundi pagkilala sa hustisya. Hayaan mo sila, Rosa. Ang pag-aaway nila ang simula ng kanilang pagkakawatak-watak. Kapag ang mga taong pinagsama ng kasakiman ay nawalan ng pera, ang susunod na kakainin nila ay ang isa't isa. Hindi po ba kayo naaawa, ma'am? Tanong ni Aling Rosa. Tumingin si Maya sa bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Rosa, naalala mo ba noong pinalayas nila ako? Noong wala akong dala kundi ang suot ko? Wala silang awa. Ang pagmamahal na ibinigay ko sa kanila ay itinuring nilang basura. Hindi awa ang kailangan nila ngayon. Katarungan ang tawag dito. Maya-maya pa, ang kanyang telepono ay tumunog. Isang tawag mula kay Paolo. Ang kanyang pangalan ay kumukutitap sa screen, parang isang paalala ng nakaraan na pilit kumakapit sa kanya. Pinagmasdan ni Maya ang screen ng ilang segundo bago niya ito sinagot. Maya? Maya, nasaan ka? Boses ni Paolo sa kabilang linya. Walang kayabangan, walang galit. Ang naririnig ni Maya ay ang boses ng isang taong desperado. Nandito, Paolo. Bakit? May kailangan ka pa ba sa akin? Malamig na tanong ni Maya. Kailangan nating mag-usap. Alam kong ikaw ang gumagawa nito. Pakiusap, Maya. Pag-usapan natin ito ng maayos. Hindi mo pwedeng gawin sa amin to. Tumawa si Maya ng mahina. Isang tawa na tila hangin sa gitna ng gabi. Paolo, tapos na ang pag-uusap. Ang panahon ng maayos ay natapos nung araw na inihagis niyo ako sa labas ng bahay na parang walang halaga. Ngayon, panahon na para maramdaman niyo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Ibaba ni Maya ang tawag at agad na tinanggal ang SIM card ng kanyang telepono. Sa kanyang isipan, alam niyang ito na ang huling pagkakataon na maririnig niya ang boses ng lalaking
minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ngayon, wala na. Ang boses na iyon ay isa na lamang aling-aung-aw ng isang nakaraang kailangang kalimutan. Ang mansyon ng mga Montenegro ay hindi na ang tahanang puno ng halahak at pagyayabang. Ang bawat sulok nito ay nababalot na yon ng matinding katahimikan, na tila isang pasyenteng naghihintay na lamang ng huling hantungan. Nagkakalat ang mga gamit sa sala. Ang mga mamahaling vase ay nakatumba, at ang bawat bintana ay nakasara. Tila ayaw ng padaluyan ang hangin ng labas na puno ng panghuhusga. Si Paolo ay nakaupo sa sahig, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa pagod. Sa harap niya ay ang mga dokumentong kinuha niya sa aparador ni Doña Remedios, ang mga papel na matagal lang itinatago ng kanyang ina. Hindi ito mga kontrata sa negosyo. Ito ay mga record ng mga transaksyon sa bangko mula 20 taon na ang nakalilipas, kasabay ng mga medical records ng isang aksidenteng kinasangkutan ng kanyang pamilya. "Ma, ano ito?" sigaw ni Paolo nang makita ang pangalan ng mga magulang ni Maya sa listahan ng mga biktima ng aksidenteng pinagtakpan ng kanilang pamilya. Dahan-dahang lumabas si Doña Remedios mula sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. "Paolo, itago mo yan. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon noon." "Hindi naiintindihan?" "Ma, ginamit natin ang pera ng mga taong pinatay natin sa aksidente para itayo ang kumpanyang ito. At si Maya, siya ang anak nila. Pinakasalan ko ang anak ng taong sinira natin ang buhay para lang protektahan ang ating sarili." Ang boses ni Paolo ay nanginginig sa galit at pagkamuhi sa kanyang sarili. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ang pagtataksil niya kay Maya ay hindi na lamang isang isyu ng pag-ibig. Ito ay isang krimen na matagal na nilang kinukupko. Samantala, sa isang lumang simbahan sa labas ng lungsod, nakaupo si Maya. Tahimik siyang nagdarasal. Hindi para sa kanyang tagumpay, kundi para sa kaluluwa ng kanyang mga magulang. Sa tabi niya ay nakapatong ang isang maliit na kwintas, ang tanging alaala na natira sa kanya matapos ang aksidente. "Ma, pa, malapit na." Ang katarungang matagal na nating hinihintay ay unti-unti nang lumalapit. Bulong ni Maya sa hangin. Ang pintuan ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. Isang lalaki ang pumasok, si Mang Tino. May bitbit siyang isang lumang diary na natagpuan niya sa vault ng mga Montenegro noong araw na yon. Inilapag niya ito sa tabi ni Maya. "Maya, ito ang diary ng iyong ina bago siya pumanaw. Nakasaad dito ang lahat ng plano nilang itayo ang kumpanya at kung paano ito ninakaw ng mga Montenegro sa pamamagitan ng paggawa ng peking ebidensya," wika ni Mang Tino. Binuksan ni Maya ang diary. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ng kanyang ina. Puno ng pag-asa para sa isang kinabukasan na hindi na nila narating. Habang binabasa ni Maya ang mga linya, ang kanyang puso ay hindi na lamang puno ng galit. Ito ay napalitan ng isang malalim na pagkaunawa sa kung bakit siya narito. Hindi lang siya narito para sa pera, kundi para sa karangalan ng kanyang mga magulang. Sa mansyon, si Paolo ay hindi mapakali. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at mabilis na lumabas. Kailangan niyang makita si Maya. Kailangan niyang humingi ng tawad, kahit alam niyang hindi sapat ang isang buhay para mabayaran ang lahat ng kasalanan nila. Habang nagmamaneho siya sa ilalim ng kadiliman ng gabi, ang bawat ilaw ng kalye ay tila isang paalala ng kanyang pagiging bulag. Sa bawat kurbada ng kalsada, ang alaala ng kanyang mga nakaraang pagkakamali ay paulit-ulit na nagpapakita. "Maya, patawarin mo ako. Hindi dahil sa gusto kong bumalik ka, kundi dahil kailangan ko lang malaman na may natitira pa ring kabutihan sa mundong ito, kahit na ako ang pinakamalaking kontrabida sa buhay mo." Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang anino na sumusunod sa kanya sa kabilang lane. Isang sasakyang may madilim na bintana, tahimik na nagmamasid sa bawat galaw niya.
Ang gabi ay nagiging mas mapanganib. At ang katotohanan ay tila isang bomba na handa ng sumabog sa anumang oras. Ang ulan ay muling bumuhos, mas malakas kaysa noong gabing pinalayas si Maya. Sa loob ng sasakyan, si Paolo ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay malamig at nanginginig, habang ang mga wiper ng kanyang sasakyan ay humahawi sa malakas na buhos ng tubig sa salamin. Bigla, isang itim na sasakyan ang humarang sa kanyang dinadaanan. Napapreno ng biglaan si Paolo, ang tunog ng gulong na dumudula sa basa at madulas na kalsada ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Bago pa man siya makababa, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim ang bumaba sa kabilang sasakyan. "Anong kailangan nyo?" Sigaw ni Paolo, bagamat ang kanyang boses ay may halong kaba. Walang sumagot. Isa sa kanila ang lumapit sa bintana ng sasakyan ni Paolo at kumatok ng madiin. Ang bawat katok ay parang isang banta. Si Paolo, na dati ay kilala bilang makapangyarihang tagapagmana ng Montenegro, ay wala na ngayong laban. Ang kanyang mundo, na dati ay protektado ng yaman, ay wala ng halaga sa harap ng mga taong ito. Sa kabilang banda, si Maya ay nasa loob ng kanyang opisina, tinitingnan ang monitor. Hindi nga inaasahan ang ganitong pangyayari. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita sa surveillance camera ang nangyayari sa highway. Ang sasakyan ni Paolo ay napalibutan. "Mang Tino, may gulo sa Highway 4! Ang sasakyan ni Paolo!" Wika ni Maya. Ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. "Maya, huwag kang makialam. Baka ito ay ganti ng mga dati nating kalaban sa negosyo na hindi natin alam," babala ni Mang Tino. "Hindi ko siya pwedeng hayaan. Kahit na anong sama ng ginawa niya sa akin, hindi ko hahayaan na mamatay siya dahil sa mga kasalanang hindi pa niya napapanagutan sa hustisya," sigaw ni Maya. Agad niyang kinuha ang kanyang coat at tumakbo palabas. Sa kalsada, si Paolo ay kinaladkad palabas ng kanyang sasakyan. Isa sa mga lalaki ang humawak sa kanyang kwelyo. "Sino ang nagutos sa inyo?" tanong ni Paolo sa gitna ng pagpupumiglas. "Ang utos ay tapusin na ang lahat ng mga Montenegro," sagot ng lalaki. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Bago pa man makakilos ang mga lalaki, isang liwanag ng sasakyan ang tumama sa kanila. Ang sasakyan ni Maya ay mabilis na huminto sa gitna ng gulo. Bumaba si Maya, suot ang isang itim na trench coat, ang kanyang mukha ay matapang sa kabila ng panganib. "Itigil niyo yan!" sigaw ni Maya. Ang kanyang boses, kahit sa gitna ng ulan, ay may awtoridad na nagpatigil sa mga lalaki. Ang mga lalaking nakaitim ay tumingin kay Maya. "Sino ka para makialam? Ako ang taong may hawak ng lahat ng ebidensya laban sa mga taong nag-utos sa inyo. Kung sasaktan niyo siya, ang mga ebidensyang yun ay kakalat sa buong media sa loob ng 5 minuto. Gusto niyo bang maging headline bukas?" hamon ni Maya. Nagkatinginan ang mga lalaki. Ang kanilang pag-aalinlangan ay halata. Sa mundong ito ng mga lihim at pera, ang impormasyon ay mas matalas kaysa sa anumang patalim. Nang marinig ang babala ni Maya, binitawan nila si Paolo at mabilis na sumakay sa kanilang sasakyan bago pa man dumating ang mga awtoridad. Naiwan si Paolo sa sahig, humihingal at basang-basa. Lumapit si Maya sa kanya. Hindi ito ang pagkikita na inaasahan nila. Ang dating mag-asawa, ngayon ay magkaharap sa ilalim ng ulan, sa gitna ng kalsada, na puno ng nakaraang hindi na kayang burahin. "Maya," pabulong na wika ni Paolo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagsisisi. "Bakit mo ginawa yon?" Hindi sumagot si Maya. Tinitigan niya lang si Paolo ng matagal. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Tila hinuhugasan ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Sa kanyang isipan, alam niyang ang buhay ni Paolo ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang pagkakasangkot ng mga taong ito sa buhay ng pamilya Montenegro ay isang senyales na ang kanilang nakaraan
ay unti-unti na silang hinahabol. Hindi ko ginawa yun para sa'yo, Paolo. Sagot ni Maya sa malamig na tinig. Ginawa ko yun dahil hindi ko papayag ang mamatay ka nang hindi mo nararamdaman ang tunay na bigat na hustisya. Nang gabing iyon, sa loob ng isang ligtas na bahay ni Maya, ang tanging tunog na maririnig ay ang pagpatak ng tubig mula sa basang damit ni Paolo patungo sa sahig na kahoy. Ang ilaw sa loob ay malabo, nagbibigay ng mga aninong humahaba at umikli sa dingding. Si Paolo ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, patuloy na nanginginig. Hindi siya makatingin ng diretso kay Maya. Ang babaeng dati niyang itinuring na wala ng silbi ay siya na yung nagligtas sa kanyang buhay. Sino sila, Paolo? Tanong ni Maya. Nakatayo siya sa malapit, nakahalukip-kip ang mga braso. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang pader na hindi kayang pasukin ni Paolo. Hindi sila mga basta-bastang magnanakaw. Ang paraan ng paghawak nila sa baril, ang bilis ng kanilang kilos, sila ay mga propesyonal. Napalunok si Paolo. Hindi ko alam. Akala ko ang tanging problema lang natin ay ang pagbagsak ng kumpanya. Bumagsak ang kumpanya dahil sa kapabayaan at kasakiman nyo. Sagot ni Maya. Ang boses ay matalas at direkta. Pero ang mga taong sumubok pumatay sa iyo ngayong gabi, iba ang usapan yan. May kinalaman ba ito sa aksidente ng mga magulang ko? Natigilan si Paolo. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pag-asa na sana ay hindi totoo ang hinala ni Maya. Ma, ang ina ko. May mga dokumento akong nakita kanina sa opisina niya. Mga transaksyong hindi ko maintindihan. Maya, kung totoo ang iniisip mo, hindi lang tayo biktima ng sitwasyon. Biktima tayo ng sarili nating pamilya. Maya-maya, isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Si Mang Tino ang pumasok. Ang kanyang muka ay puno ng tensyon. Maya, may hindi magandang balita. Ang mansyon ng mga Montenegro, sinunog. Napatayo si Maya. Ano? Sinunog ang buong mansyon. Sinasabing may mga taong pumasok at sinadyang maglagay ng pampasabog. Si Doña Remedios, nailigtas siya ng mga tauhan, pero kasalukuyan siyang nasa ospital sa kritikal na kondisyon. Ang balitang iyon ay parang kidlat na tumama sa loob ng bahay. Si Paolo ay hindi na nakapagpigil. Tumayo siya at halos mabali ang tuhod sa sobrang kaba. Si Mama! Kailangan kong pumunta roon! Paolo, tumigil ka! Pigil ni Maya sa kanya. Kung pupunta ka roon na yon, baka ikaw ang susunod na target. Ang mga taong ito, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Pero ina ko siya, Maya! Sigaw ni Paolo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Ina mo siya, pero siya rin ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Wagi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa tinde ng emosyon. Akala mo ba hanggang dito lang ang kasalanan niya? Paolo, habang ikaw ay nagpapanggap na masaya sa piling ko, ang ina mo ang nagpapalakad ng mga operasyong unti-unting pumapatay sa mga taong humaharang sa kanyang kasakiman. Lumapit si Maya kay Paolo, kinuha ang diary ng kanyang ina mula sa mesa, at ibinato ito sa paanan ng lalaki. Basahin mo ang bawat pahina para malaman mo kung anong uri ng pamilya ang kinalakihan mo. Iniwan ni Maya si Paolo sa loob ng silid na iyon. Ang bawat pahina ng diary ay tila isang sumpa na kailangang harapin ni Paolo. Habang binabasa ni Paolo ang mga nakasulat, ang kanyang mundo ay patuloy na gumuguho. Ang bawat pangalan na nabanggit, ang bawat desisyon na ginawa ng kanyang ina, ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng isang pamilyang binuo sa dugo at kasinungalingan. Sa labas, tumingin si Maya sa langit. Ang ulan ay huminto na, ngunit ang ulap ay nananatiling makapal. Alam niya na ang susunod na mga araw ay magiging mas madilim. Hindi na lamang ito tungkol sa paghihigante.
Ito ay tungkol sa pagtuklas ng katotohanang matagal nang ibinaon sa lupa at ang pagpili kung sino ang dapat managot sa harap ng hustisya. Doña Remedios, kahit sa ospital ka pa, hindi mo matatakasan ang nakaraan. Bulong niya sa sarili. Ang ospital ay amoy gamot at takot. Sa labas ng ICU, ang ilaw na kulay pula ay tila isang babala na hindi na maibabalik ang nakaraan. Si Paolo ay nakaupo sa malamig na silya. Ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng pagdurusa. Sa bawat pagbukas ng pinto, umaasa siyang may lalabas na doktor na magdadala ng mabuting balita. Ngunit ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Maya-maya, dumating si Maya. Hindi siya sumugod na may galit. Ang kanyang kilos ay kalmado, may dalang isang maliit na basket ng prutas. Isang ritual na madalas niyang gawin nung siya pang nag-aalaga sa pamilyang ito. Bakit ka nandito? Tanong ni Paolo nang hindi man lang tumitingin kay Maya. Ang kanyang boses ay mahina. Parang may kung anong bigat na pilit niyang nilalabanan. Dahil kahit anong sama ng ginawa niya sa akin, tao pa rin siya, Paolo. Sagot ni Maya. At dahil kailangan kong makita sa sarili kong mga mata kung hanggang saan ang kayang gawin ng kasakiman. Bumukas ang pinto ng ICU. Isang nurse ang lumabas at nagsabing, maaari nang pumasok ang mga pamilya, ngunit limitado lamang ang oras. Pagpasok nila, nakita nila si Doña Remedios na nakahiga. Puno ng tubo at wire ang kanyang katawan. Ang dati nitong matapang na muka ay wala na. Napalitan ng isang mahinang anyo na tila hihinga na lamang ng huling hapis. Pagkakita kay Paolo, dahan-dahang iminulat ni Doña Remedios ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw, pilit na bumubuo ng mga salita. Paolo? Anak. Ma, nandito ako. Hagulgol ni Paolo, hawak ang kamay ng kanyang ina. Ma, bakit? Bakit niyo kailangang gawin ang lahat ng ito? Bakit niyo kailangang saktan ang mga magulang ni Maya? Sa kabila ng kanyang kahinaan, ang mga mata ni Doña Remedios ay nanatiling matigas. Tumingin siya kay Maya na nakatayo sa paanan ng kama. Maya, hindi mo naiintindihan. Ang lahat ng ginawa ko para sa pamilya natin. Para sa pamilya niyo o para sa sarili niyo? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Ang pamilya ay itinuturing na kanlungan, Donya, pero ang binuo niyo ay isang bilangguan. At ngayon, ang mga pader na binuo niyo sa kasinungalingan ay gumuhuna. Napaubo ng malakas si Doña Remedios. Ang diary, nasa loob ng vault. Yung mga dokumento, may iba pa silang kakampi. Bago pa man makapagsalita si Doña Remedios, ang monitor sa tabi niya ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Beep, beep, beep. Nagkatinginan sina Paolo at Maya sa sindak. Agad na pumasok ang mga doktor at nurse, pinalabas silang dalawa. Hindi pa siya pwedeng mamatay, sigaw ni Paolo habang pilit na humahawak sa pinto. Marami pa siyang kailangang sagutin. Niyakap ni Maya si Paolo, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa sakit ng pagkawala. Sa sandaling iyon, ang galit ni Maya ay unti-unting napapalitan ng awa. Hindi para sa Donya, kundi para sa lalaking nasa kanyang harapan, isang taong nabulag ng pangalan ng kanyang pamilya. Paolo, ang katarungan ay hindi lamang sa paghatol sa tao. Ito ay ang pag-alam sa buong katotohanan, wika ni Maya. Kung totoo ang sinabi niya na may iba pa silang kakampi, ibig sabihin ay hindi pa tapos ang laban. Ang mga taong sumubog pumatay sa iyo kagabi, sila ang susunod dating dapat hanapin. Tumayo si Paolo, pinunasan ang kanyang luha. Ang kanyang muka ay nagbago. Hindi na siya ang lalaking walang laban. Ngayon, siya ay ang lalaking handang harapin ang kadiliman na pilit silang nilamon. Maya, kung kailangan kong ibagsak ang lahat ng koneksyon ng pamilya namin
para lang makuha ang katarungan para sa mga magulang mo, gagawin ko. Sa gitna ng koridor ng ospital, sa pagitan ng buhay at kamatayan, 2 taong dating magkaaway ay nagkasundo. Ngunit hindi ito pagbabalikan ng pag-ibig. Ito ay isang alyansa ng hustisya. At sa labas ng gusale, isang itim na sasakyan ang patuloy na nagmamasid, hinihintay ang bawat galaw nila. Ang panganib ay hindi pa natatapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang gabi ay balot ng misteryo at ang hangin sa loob ng sasakyan ni Maya ay tila bumibigat sa bawat paglipas ng minuto. Si Paolo ay nakaupo sa passenger seat. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo, habang si Maya ay mabilis na nagmamaneho patungo sa isang address na nakuha nila mula sa mga natitirang ebidensya sa vault. "Sigurado ka bang bitong tagpuan?" tanong ni Paolo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. "Ang mga dokumentong iniwan ng ina mo ay hindi lamang tungkol sa pera," sagot ni Maya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa daan. "May mga koordinado rito na tumutukoy sa isang warehouse sa labas ng lungsod. Dito idinadaan ang lahat ng ilegal na operasyon na dati nating hindi alam." Pagdating nila sa bodega, ang paligid ay tila isang ghost town. Walang ilaw, walang tao, tanging ang tunog ng malalayong kuliglig ang bumasag sa katahimikan. Bumaba sila sa sasakyan, dala-dala ang kanilang mga flashlight. Ang bawat hakbang nila sa tuyong lupa ay lumilika ng tunog na tila nagbababala sa mga nasa loob. Sa pagpasok nila sa loob ng bodega, bumungad sa kanila ang isang eksena na hindi nila inaasahan. Hindi ito isang imbakan ng mga gamit. Ito ay isang command center. Mga monitor na nagpapakita ng CCTV ng bawat sulok ng mansyon ng mga Montenegro, pati na ang ospital kung saan nakaratay si Doña Remedios. "Tingnan mo to," wika ni Paolo nang makita ang screen. Ang mga muka ng mga taong sumubok pumatay sa kanya ay naroon, kasama ang isang lalaking kilala nila, ang pinuno ng Board of Directors ng kumpanya ng pamilya Montenegro. "Si Attorney Valdez," bulong ni Maya. "Hindi ko akalain na siya ang utak ng lahat." "Siya ang kanang kamay ng ina ko sa loob ng mahabang panahon," sagot ni Paolo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Ngayon ko lang naintindihan. Hindi lang pala ina ko ang masama. Lahat ng nakapaligid sa amin ay mga buitre na naghihintay lang na mamatay kami para makuha ang lahat." Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng pag-lock ng pinto ng bodega. Ang bawat exit ay sinarahan mula sa labas. Mula sa mga speaker sa itaas, narinig nila ang isang tawa, isang boses na pamilyar at nakakatakot. "Maya, Paolo, ang 2 taong akala ko ay magpapatayan, heto at nagtutulungan pa," wika ni Attorney Valdez sa speaker. "Valdez, lumabas ka!" sigaw ni Paolo. "Bakit ako lalabas kung maaari ko na kayong tapusin dito?" sagot ni Valdez. "Ang Montenegro Corporation ay akin na, at ang kasalanan ng mga magulang ni Maya ay mababaon na kasama nyo sa hukay na ito." Maya-maya, nagsimulang umusok ang paligid. Isang gas leak ang pinakawalan sa loob ng bodega. Ang amoy ng chemical ay nagsisimulang sumakal sa kanilang paghinga. "Maya, kailangan nating umalis dito," sigaw ni Paolo. Sinubukan niyang sipain ang pinto, ngunit ito ay gawa sa bakal at hindi man lang natinag. Si Maya, sa kabila ng kaba, ay hindi nawala ng pag-asa. Tiningnan niya ang paligid at nakakita ng isang maliit na bintana sa mataas na bahagi ng pader. "Paolo, ang vent! Tulungan mo akong makaakyat!" Sa gitna ng usok na unti-unting lumalapot, ang kanilang mga buhay ay nakasalalay sa isang huling pagkakataon. Habang inaakyat ni Paolo si Maya, naramdaman ni Maya ang init ng apoy na nagsisimula ng kumalat sa ibaba. Ang kanilang alyansa na binuo sa gitna ng sakit ay pilit na sinusubok ng kamatayan. Sa sandaling iyon, hindi na nila inisip ang nakaraan. Ang tanging mahalaga ay ang mabuhay upang harapin ang tunay na kalaban
at ilabas ang katotohanang matagal ng itinatago sa dilim. Ang usok ay naging makapal na parang kumot na pilit sumasakal sa kanilang paghinga. Ang init ng apoy ay humahampas sa kanilang balat, nagbibigay ng hapdi na hindi na nila alintana. Si Paolo, gamit ang lahat ng kanyang lakas, ay inilagay si Maya sa kanyang mga balikat. "Umakyat ka, Maya! Dalian mo!" sigaw ni Paolo. Ang kanyang boses ay puno ng pait dahil sa bawat paghinga niya ay tila may humahawi sa kanyang baga. Sa tulong ng mga kalawanging bakal sa pader, mabilis na nakaakyat si Maya. Sa kanyang pag-abot sa vent, kinuha niya ang isang bakal na tubo at pilit na binuksan ang takip nito. Sa isang malakas na tulak, nabaklas ang bakal. "Paolo, abutin mo ang kamay ko!" sigaw ni Maya. Ngunit sa ibaba, ang apoy ay mabilis na kumalat. Ang mga tangke ng chemical ay nagsimulang sumabog. Isang sunod-sunod na pagyanig ang yumanig sa buong gusali. Si Paolo ay natabunan ng mga bumagsak na debris. "Paolo!" sigaw ni Maya. Ang bawat hebla ng kanyang pagkatao ay nanginginig. Hindi ito ang plano. Hindi siya dapat mamatay dito at lalong hindi si Paolo. Gamit ang kanyang natitirang lakas, bumaba muli si Maya sa gitna ng apoy. Hindi na siya nag-isip. Sa mundong ito, maraming beses na siyang nasaktan. Ngunit ang makita si Paolo na nakabaon sa ilalim ng mga gumuhong bakal ay nagpahiwatig ng isang bagay. Ang galit ay hindi sapat para matapos ang lahat. Hinila niya si Paolo. Ang bawat galaw niya ay may kasamang luha na agad natutuyo dahil sa init. "Paolo, tumayo ka! Hindi ka pwedeng mamatay nang hindi mo nababayaran ang lahat ng kasalanan mo sa akin." Ang mga salitang iyon ang nagbigay ng lakas kay Paolo. Napadilat siya. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at dugo. Sa huling sandali, gamit ang pinagsamang lakas, naitulak ni Paolo si Maya palabas ng vent, bago pa man gumuho ang buong bubong ng bodega. Nang makalabas si Maya sa damuhan, narinig niya ang isang malakas na boom mula sa loob. Ang buong bodega ay naging isang malaking bolang apoy. Tumayo si Maya. Basang-basa ng pawis at luha, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa apoy. "Paolo?" Pabulong niyang tawag. Walang sagot. Ang tanging maririnig ay ang lagitik ng mga kahoy na nasusunog. Maya-maya, mula sa isang maliit na lagusan sa gilid ng bodega, isang anino ang gumapang palabas. Si Paolo. Sugatan, pilay, at halos hindi na makahinga, ngunit buhay. Pagkakita kay Maya, bumagsak si Paolo sa lupa. Hindi na siya nakapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay ang humawak sa laylayan ng damit ni Maya. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng apoy na sumira sa kanilang nakaraan, walang sinuman sa kanila ang nagsalita. Ang apoy na yon ay hindi lamang sumira sa bodega. Tinupok din ito ang huling bakas ng kanilang pagiging magkaaway. Sa hindi kalayuan, pinagmamasdan sila mula sa loob ng isang madilim na sasakyan. Isang taong nakasuot ng itim ang may hawak ng telepono, kausap si Attorney Valdez. "Hindi sila namatay, sir, pero tapos na ang laban. Ang ebidensya ay nasa loob na ng apoy." Ngunit hindi nila alam, bago pumasok sa bodega, naipadala na ni Maya ang lahat ng file sa isang secure cloud server na nakakonekta sa mga otoridad. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang tunay na ganti ay magsisimula pa lamang kapag ang liwanag ng umaga ay sumikat. Ang umaga ay dumating na may kasamang malinaw na sikat ng araw. Tila nililinis ang dumi at pait na naiwan ng nakaraang gabi. Sa loob ng isang maliit na klinik, si Paolo ay kasalukuyang ginagamot ang kanyang mga sugat. Ang bawat hapdi ng kanyang balat ay tila paalala ng kanyang kataksilan at ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya ni Maya. Sa kabilang silid, si Maya ay nakaupo sa harap ng isang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-update ng mga file na kailangan para sa investigasyon. Ang mga ebidensyang ito ay hindi lamang basta papel.
Ito ay ang susi para sa pagbagsak ni Attorney Valdez at manglahat ng kasabwat nito. Maya, tawag ni Paolo mula sa pinto. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pagod. Salamat. Hindi ko alam kung bakit mo ako iniligtas pero salamat. Tumigil si Maya sa pagtatype. Tumiin siya sa lalaking minsan ay naging asawa niya. Ang taong nasa harap niya ngayon ay malayo na sa Paolo na mayabang at mapagmataas. Ang taong ito ay puno ng sugat, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa loob. Hindi kita iniligtas dahil mahal kita, Paolo. Diretsong sagot ni Maya. Iniligtas kita dahil kailangan mo pang magbayad sa hustisya. Ang mga kasalanan mo sa akin, sa pamilya ko, at sa mga taong biktima ng pamilya nyo, hindi pwedeng matapos sa isang pagsabog lang. Handa akong magbayad, wika ni Paolo. Lumapit siya ng kaunti at tumingin ng diretso sa mga mata ni Maya. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Basta siguraduhin nating makukulong ang mga taong tunay na nagpapatakbo ng kasamaan dito. Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ng pulisya ay umalingaw-ngaw sa labas. Dumating na ang mga awtoridad. Sa pamamagitan ng mga file na ipinadala ni Maya, ang opisina ni Attorney Valdez ay sinalakay at ang lahat ng koneksyon ng pamilya Montenegro sa mga illegal operations ay isa-isang nabunyag. Sa loob ng isang oras, ang balita ay kumalat sa buong bansa. Ang pangalan ni Attorney Valdez at ang mga kasabwat nito ay nasa lahat ng headline ng telebisyon. Ang Montenegro Corporation ay tuluyan ng binuwag ng gobyerno. Habang pinapanood nila ang mga balita sa telebisyon, ang Donya, na kasalukuyan pa ring nasa critical na kondisyon sa ospital, ay nakatanggap ng balita mula sa mga nurse. Ang kanyang buong imperyo ay naglaho na parang bula. Maya-maya, lumapit si Maya kay Paolo at iniabot ang isang folder. Ito ang mga dokumento na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng inyong mansyon ay pag-aari ng mga magulang ko. Ngayong wala na ang kumpanya, ang lahat ng natitirang ari-arian ay kailangang i-liquidate para bayaran ang mga biktima. Tinanggap ni Paolo ang folder ng walang pagtutol. Gawin mo ang kailangang gawin, Maya. Wala na akong karapatang humingi ng anuman. Lumabas si Maya sa klinik. Ang hangin sa labas ay sariwa, malamig, at mapayapa. Tumingin siya sa langit, ang ulap ay unti-unting humahawi. Alam niya na ang laban ay hindi pa lubusang natatapos. Meron pa ring mga sugat na kailangang gamutin, may mga pusong kailangang buuin muli. Ngunit, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Pa, Ma, nakuha na natin ang hustisya. Ngayon, oras na para simulan ang sarili kong buhay. Hindi na niya kailangang lumingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa nakaraan ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa salapi, kundi sa lakas ng loob na harapin ang katotohanan at magsimula muli ng may malinis na budi. Ang loob ng ospital ay tahimik. Ang bawat hakbang ng sapatos ni Maya sa tiles ay parang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng nakaraan. Kasama niya si Paolo. Magkasabay silang naglakad patungo sa ICU, kung saan ang Donya ay gising na, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na kayang igalaw. Ang kanyang mga mata lamang ang may kakayahang magpahayag ng kanyang nararamdaman. Isang halo ng galit, pagkatalo, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang pagkilala sa kanyang kawalan. Nang makita si Maya at Paolo, ang mga mata ng Donya ay nanlaki. Pilit na bumubuka ang kanyang bibig, ngunit tanging mababaw at putol-putol na hinga lamang ang lumalabas. Ma! Wika ni Paolo. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng galit, kundi ng lungkot. Wala na ang lahat. Ang kumpanya, ang pangalan, ang karangyaan, lahat ay kinuha na ng hustisya. At lahat ng ebidensya ng mga kasalanan natin ay hawak na ng mga awtoridad. Tiningnan ng Donya si Maya. Ang babaeng dati niyang minamaliit, ang babaeng itinuring niyang walang silbi, ay nakatayo ngayon sa harap niya
ng may dignidad na hindi kailanman kayang bilhin ng pera. Si Maya ay hindi mukhang naggiriwang. Siya ay mukhang isang taong nakawala sa kadena. Donya, malumanay na wika ni Maya. Hindi ako nandito para maghigante. Nandito ako para itanong sa inyo, sa huling pagkakataon, may natitira pa bang pagsisisi sa puso nyo? O kahit sa dulo ng lahat, naniniwala pa rin kayo na tama ang ginawa nyo? Ang mga luha ay pumatak mula sa mga mata ng Donya. Hindi siya makasagot sa pamamagitan ng salita, ngunit sa kanyang mga mata makikita ang pag-amin. Ang bawat luha ay simbolo ng mga pagkakataong binaliwala niya, ng mga taong sinaktan niya, at ng imperyong itinayo niya sa ibabaw ng luha ng ibang tao. Huminga ng malalim si Maya. Ang hustisya ay hindi lamang pagpapakulong sa inyo. Ito ay ang pagharap nyo sa katotohanan na hindi nyo kayang kontrolin ang lahat. Pinatawad ko na kayo sa sarili ko. Hindi para sa inyo, kundi para hindi na ako mabuhay sa ilalim ng inyong anino. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod si Maya. Sa labas ng pintuan, naghihintay ang mga pulis. Ang oras para sa pagtatago ay tapos na. Ang bawat kasalanan ay may katapat na pananagutan. At ngayon, ang Donya ay kailangan ng harapin ang kanyang huling yugto sa harap ng batas. Habang inilalabas si Doña Remedios sa ospital gamit ang stretcher patungo sa kustodiya ng pulisya, si Paolo ay naiwan sa koridor. Tumingin siya kay Maya na nakatanaw sa malayo. Maya, paano na ang susunod? Tanong ni Paolo. Tumingin si Maya sa kanya. Ang mga mata ni Paolo ay puno ng katanungan, ng pagsisisi, at ng pag-asang sana ay may puwang pa para sa pagbabago. Ngunit alam nilang dalawa na ang kanilang kwento ay hindi maaring ituloy sa kung saan ito tumigil. Ang susunod na kabanata ay kailangan nating isulat ng magkahiwalay, Paolo, sagot ni Maya. Maghanap ka ng sarili mong landas. Magbayad ka sa mga pagkakamaling nagawa mo sa pamamagitan ng pagiging mas mabuting tao. Huwag mo nang hintayin ang kapatawaran mula sa akin. Hanapin mo ito sa sarili mo. Naglakad si Maya papalayo. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib. Ang ospital, ang mga alaala, ang pamilyang Montenegro, lahat ng ito ay unti-unti nang nagiging isang malayong alaala. Sa labas, ang araw ay maliwanag. Ang bawat tao na naglalakad sa bangketa ay may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang laban. Layon, si Maya ay isa na lamang sa kanila, isang babaeng malaya, isang babaeng bumangon mula sa abo, at higit sa lahat, isang babaeng handa nang simulan ang tunay na kaligayahan na hindi nakadepende sa kahit sino. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng lungsod ay tila mas payapa na sa pandinig ni Maya. Hindi na siya nakatira sa marangyang penthouse. Pinili niyang manirahan sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa probinsya, kung saan ang tanging naririnig niya ay ang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Ngayon, si Maya ay hindi na ang babaeng laging nagmamadali. Siya na ang babaeng nagtatanim ng mga gulay sa kanyang munting hardin, ang babaeng nakikipagkwentuhan kay Aling Rosa sa tapat ng bahay habang umiinom ng mainit na kape. Ang bawat umaga ay simula ng bagong pag-asa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga halaman, isang pamilyar na anino ang tumigil sa tapat ng kanyang gate. Si Paolo. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng mamahaling suit at relo. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong, at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang klase ng kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman noong siya pa ang tagapagmana ng Montenegro. Maya, tawag niya ng mahina. Tumigil si Maya sa pagdidilig at tumingin sa kanya. Hindi siya nagulat. Tila, inaasahan niya ang araw na ito. Paolo, kumusta ka na? Maayos na, sagot ni Paolo, habang nakatingin sa paligid. Nakatapos na ako ng community service,
At kumuha ako ng trabaho sa isang NGO na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Hindi man ito mabubura ang lahat, pero sinusubukan kong gawin ang tama. Tumango si Maya. Mabuti yon. Yan ang unang hakbang para sa tunay na pagbabago. Hindi ako naparito para humiling na balikan mo ako, Maya. Patuloy ni Paolo habang humahawak sa bakod ng gate. Naparito ako para magpasalamat. Kung hindi dahil sa katapangan mo, malamang na hanggang ngayon ay alipin pa rin ako ng kasakiman ng pamilya ko. Iniligtas mo ako sa sarili ko. Numiti si Maya, isang ngiti na tunay at walang halong pait. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas, Paolo. Ang nakaraan ay nagsilbing leksyon. Hindi bilang tanikala na hahatakin tayo pababa. Nag-usap sila ng matagal sa ilalim ng puno ng mangga. Walang pagsumbat, walang galit. Tanging pagtanggap lamang sa katotohanang ang mga sugat ng nakaraan ay kailangan ng hayaang maghilom. Hindi sila naging magkaibigan agad, ngunit nagkaroon sila ng pag-unawa na ang bawat tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon kung sila ay tunay na nagbabago. Nang paalis na si Paolo, tumigil siya at tumingin muli kay Maya. Sana balang araw, makita mo ang sarili mo na tunay na masaya. Karapat-dapat ka ron, Maya. Pagkaalis ni Paolo, bumalik si Maya sa kanyang harden. Kinuha niya ang isang litrato ng kanyang mga magulang na nakatago sa loob ng isang maliit na frame. Pinunasan niya ito ng dahan-dahan. Ma, Pa, tapos na ang laban. Ang hustisya ay nakamit at ang puso ko ay malaya na, bulong niya. Ang bawat bulaklak sa kanyang hardin ay namumukadkad ng maganda, isang simbolo ng kanyang sariling pag-unlad. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng pagmamahal mula sa iba. Siya na ang babaeng nagmamahal sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, at sa kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Sa gitna ng paglubog ng araw, ang kanyang buhay ay tila isang magandang obra maestra. Ang bawat hapdi, ang bawat luha, at ang bawat pagkakamali ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. At sa wakas, si Maya ay nakauwi na. Hindi sa isang mansyon, kundi sa sarili niyang puso. Ang mga buwan ay mabilis na lumipas, tulad ng agos ng tubig sa ilog. Sa bayan ng San Isidro, ang pagdating ng tagsibol ay nagdadala ng masiglang kulay sa bawat tahanan. Si Maya ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang munting bahay. Pinagmamasdan ang mga bata na nagtatakbuhan sa plaza. Ang bawat halahak nila ay tila musika na nagbibigay ng buhay sa kanyang araw-araw. Sa loob ng 6 na buwan, maraming nagbago. Ang mga Montenegro ay bahagi na lamang ng isang masamang panaginip na unti-unting binubura ng panahon. Si Doña Remedios ay nananatili sa isang pasilidad kung saan ang kanyang mga alaala ay unti-unti na ring naglalaho. Isang makatarungang parusa para sa taong ginugol ang buong buhay sa pagpaplano ng kapahamakan ng iba. Si Maya naman ay hindi na lamang basta nagtatanim. Sa tulong ng kanyang naipong pondo, nagtayo siya ng isang maliit na foundation para sa mga batang biktima ng kahirapan at pang-aabuso. Doon, ginugugol niya ang kanyang oras, hindi para sa paghihigante, kundi para sa pagbibigay ng pagkakataong hindi niya nakuha noong siya ay bata pa. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga gamit para sa mga bata sa foundation, isang pamilyar na muka ang lumapit. Hindi si Paolo, kundi isang lalaki mula sa kanyang nakaraan. Ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo na nagngangalang Leandro. Matagal silang hindi nagkita, at ang pagkikita nilang ito ay hindi sinadya, ngunit tila isang tadhana. Maya, ikaw ba talaga yan? Tanong ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Ngumiti si Maya. Leandro, matagal na panahon na nga. Kumusta ka na? Naupo sila sa ilalim ng malaking puno ng nara sa tapat ng plaza. Ikinuwento ni Leandro ang kanyang buhay bilang isang guro at nakinig si Maya ng buong puso. Sa unang pagkakataon,
hindi siya ang bida sa isang drama o ang biktima ng isang traidor. Siya ay si Maya lamang, isang babaeng may pangarap, may kwento, at may pusong handang tumibok muli para sa tama at totoo. Hindi man siya agad-agad na nagbukas ng puso para sa pag-ibig. Naramdaman ni Maya na ang pagdating ni Leandro ay isang paalala na ang buhay ay hindi natatapos sa isang maling desisyon. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsasakripisyo para sa taong hindi ka pinahahalagahan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng taong tatanggap sa iyo ng buo, kasama ang lahat ng iyong mga sugat at tagumpay. Sa gabi, bago matulog, tiningnan ni Maya ang kanyang salamin. Nakita niya ang isang babaeng may mga mata na puno ng ningning. Wala na ang takot, wala na ang pait. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay isang mandirigma na nanalo sa sariling ang laban. Salamat, bulong niya sa sarili, habang hinahawakan ang kanyang dibdib kung saan naroon ang kapayapaan na matagal niyang hinangad. Sa bintana, tiningnan niya ang mga bituin. Ang bawat isa ay tila nangangako ng isang mas maliwanag na bukas. Hindi na siya umaasa sa nakaraan, hindi na siya natatakot sa hinaharap. Dahil sa bawat paghinga niya, alam niyang siya ay buhay, siya ay malaya, at higit sa lahat, siya ay sapat na. Ang kwento ni Maya ay hindi lamang kwento ng paghihigante. Ito ay isang paalala sa lahat ng kababaihan na kahit gaano kadilim ang gabi, ang liwanag ay laging sumisikat sa mga taong hindi sumusuko sa kanilang sarili. Ang araw ay sumilip sa pagitan ng mga ulap, nagbibigay ng malambot na liwanag sa kabuuan ng bayan ng San Isidro. Sa harap ng isang maliit na kapilya, naglalakad si Maya suot ang isang simpleng puting bestida. Hindi ito kasal, hindi ito isang okasyong nangangailangan ng marangyang damit. Ito ay ang araw ng pagbubukas ng bagong gusali ng kanyang foundation, ang pangarap ni Maya. Sa kanyang tabi, nakatayo si Mang Tino, ang tanging taong nanatili sa kanyang tabi mula simula hanggang wakas. Proud ako sa iyo, Maya. Hindi lang dahil sa tagumpay ng foundation na ito, kundi dahil sa kung sino ka na ngayon. Ngumiti si Maya. Tiningnan niya ang mga bata sa loob ng gusali, tumatawa at nag-aaral. Ang bawat boses nila ay tila isang himig ng tagumpay. Tathu Chua. Oo, pinatawad na niya ang lahat. Ang pamilya Montenegro, ang tadhana, at maging ang kanyang sarili sa mga pagkakataong naging mahina siya. Binin Chua. Oo, ang kapayapaang matatagpuan sa pagtulong sa iba ang pinakamagandang gantimpala na natanggap niya. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang tanong, ano ang aral na natutunan ko? Naalala niya ang lahat. Ang pagtataksil, ang apoy, ang pagbagsak ng imperyo. Ang aral ay simple, ngunit napakalalim. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalupit ang iyong ganti, kundi sa kung gaano kalawak ang iyong kakayahang magpatawad at muling bumangon. Ang bawat sugat ay nagsilbing mapapatungo sa kung sino siya ngayon. Isang babaeng hindi na kailangang magtago sa anino ng ibang tao. Maya-maya, lumapit si Leandro sa kanya, may hawak na isang bulaklak na sampaguita. Para sa iyo, Maya. Para sa bagong simula. Tinanggap ito ni Maya. Ang bango ng bulaklak ay sariwa at malinis, gaya ng kanyang damdamin. Sa sandaling iyon, ang kanyang phone ay tumunog. Isang mensahe mula kay Paolo. Wala na ang pait. Wala na ang galit. Isang maikling mensahe lang. Salamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay mo sa buhay ko, Maya. Masaya ako para sa iyo. Hindi na sumagot si Maya. Ibinalik niya ang phone sa kanyang bulsa. Hindi na kailangan ng salita. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. Bago siya pumasok sa loob ng gusali, lumingon siya sa huling pagkakataon sa malawak na langit. Salamat, bulong niya sa hangin. Ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa isang happy ever after na gaya ng sa mga pelikula. Ang kanyang kwento
ay nagpapatuloy sa bawat araw na siya ay bumabangon ng may ngiti, sa bawat bata na kanyang natutulungan, at sa bawat pagtibok ng kanyang puso na puno ng pag-asa. Ang reyna ay hindi na kailangang magsuot ng korona. Si Maya ay malaya na. At sa wakas, siya ay nasa tahanan na, sa loob ng kanyang sariling kaligayahan.